Sabi nila ang mga guro daw ang pangalawa nating mga magulang pero hindi ako naniniwala doon dahil isa akong estudyante na nangangarap na maging valedictorian para maialay ko ito sa aking nanay. Pero madalas akong pag-initan ni Angry Bird dahil may pamangkin siya na kamag-aral ko na gusto ding maging valedictorian. Tawagin daw natin siyang Blossom. Siya po ay 18 years old at kasalukuyang nasa first year college. At nung siya ay nasa grade 12 pa lang ay pinupursige niya na maging valedictorian para makapag-speech siya para sa kanyang nanay. Maraming guro ang nakakakilala kay Blossom dahil madalas siyang makakuha ng mga parangal at isa pang dahilan ay yung isang tita niya ay guro din sa kanilang paaralan. Merong isang focal person sa kanilang eskwelahan na palaging umaakto na parang principal. Madalas siyang nakatayo sa labas ng gate nila at nagsisisigaw. Na kahit mga kapwa niya guro ay hindi niya pinapalagpas kagaya na lang nang nangyari sa advisor ni Blossom. Minsan ay na-late ng ilang minuto ang kanyang advisor at pinagsisigawan daw ito ni Angry Bird sa harapan ng mga estudyante. Kaya nanahimik na lang ang kanilang advisor at pumasok na lang ng klase at may pagkakataon pa na sinabihan ni Angry Bird ang kanilang guidance counselor ng nasaan ang utak mo. At dahil alam din ni Angry Bird na nagpupursige si Blossom para maging valedictorian ay palagi din siyang pinag-iinitan. Maraming beses na rin siyang sinabihan ng akala mo kung sino ka dito Blossom, estudyante ka lang dahil madalas siyang makita ni Angry Bird na sinasaway ang kanyang mga kaklase sa tuwing sila ay nag-iingay. Sinabihan din siya na wala siyang kwentang estudyante at hindi siya pwedeng maging leader kahit siya naman ang class president ng kanilang section. May pagkakataon din na na-late siya pagpasok dahil nasiraan sila ng sasakyan at hindi siya pinapasok ni Angry Bird kahit may exam pa nung araw na yon. Ganun pa man ang naging trato sa kanya ni Angry Bird ay nanatili siyang matatag at nire-respeto niya pa rin dahil sinusuportahan naman siya ng kanilang guidance counselor na si Miss Barbie. Sinubukan niya rin kasing isumbong sa kanyang nanay ang mga ginagawa at sinasabi ni Angry Bird pero hindi naman siya pinaniwalaan. Kaya si Miss Barbie na kanilang guidance counselor ang kanya naging tagapagtanggol kaya minsan ay naikwento niya rin dito na naging biktima din siya ng pang-aabuso. At ito ang kanyang mismong ama pero hindi hinayaan ni Blossom na umabot na may mangyari sa kanilang dalawa dahil nagpumilit siya na lumipat sa bahay ng kanyang lola. Hindi siya nakapagsumbong sa kanyang mga kamag-anak pati sa nanay niya dahil sa sobrang takot pero naikwento niya ito kay Miss Barbie. At si Miss Barbie naman ay naikwento rin ito sa isa sa kanilang guro na akala niya ay mapagkakatiwalaan. At ang isang guro na yon na napagkwentuhan ni Miss Barbie ay nakwento naman kay Angry Bird at ito naman ay pinagkalat niya. Dahil nagulat na lang si Blossom nang bigla siyang kausapin ng kanyang tita na teacher din dahil nakwento pala sa kanya ni Angry Bird. At ang pinagtataka ni Blossom ay iba ang detalye na nakarating sa kanyang tita dahil pinalala ni Miss Angry Bird ang nangyari. Kaya nang dahil doon ay muli na naman siyang pinahiya ni Angry Bird at sinabihan siya na wag gagayahin dahil siya ang perfect definition ng taong walang mararating sa buhay. At nang dahil doon ay tuluyan nang nawalan ng ganang mag-aral si Blossom, hindi siya nakapasok sa valedictorian, siya po ay pumangalawa lang. Noong sinabi na po ang mga kabahagi ng graduation program ay nagbotohan lang sila at hindi po nila sinunod ang ranking. Sinabi daw ni Angry Bird na bakit daw ako bibigyan ng parte, sino daw ba ako para mabigyan? Samantalang ang pamangkin niya nakaklasiko na nasa rank 5 lang ay nabigyan at pinagmalaki. Hindi po ako humihingi ng payo, gusto ko lang po talagang magkwento. Maraming salamat po kung ma-share nyo ito. Hanggang dito na lang Ate Charis. At para sa akin dahil di ka naman humihingi ng payo, ang maikukuda ko lang sa chika mo na to, hindi kasi natin pwedeng ibase sa propesyon nila yung pag-uugali ng isang tao. Kumbaga kahit ano pang propesyon ng mga taong nakakasalamuhan natin, hindi natin malalaman kung paano nila tayo pakikitunguhan hanggat hindi natin nararanasan. Minsan kung sino pa yung mga taong walang pinag-aralan, sila pa yung marunong gumalang at rumispeto ng kapwa. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Mag-graduate ka na, Nina J. Gedorio, Lovely, Joy Lopez at Rosie Gato, Shima, Guro Omar at Audrey Imperial Ortega. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!